The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise
His goodness and His love. Hindi ka na makakakita ng buhay tulad nito. Wala nang iba magbibigay maliban sa Diyos. Wow, wow! Di ka na makakakita ng buhay tulad nito. Wala nang ibang magbibigay maliban sa Diyos. Wow, wow, wow! Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mong dalahan. Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mong dalahan. Wala nang ibang magbibigay ng buhay tulad nito, maliban lamang sa Diyos. Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mong dalahan. Okay saya, okay sigla, kumpleto ka sa buhay mong dalahan. Wala nang ibang magbibigay ng buhay tulad nito, maliban lamang, maliban lamang, maliban lamang sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Magandang umaga po sa ating Panginoong Jesucristo. Good morning. Yes, good morning, Ang ganda mga nila, kapatid. princess na princess talaga kanina sa awitin. Glory to God. Hallelujah. Salamat Panginoon sa isa na namang araw. Okay. Para sa ating memory verse of the week. Psalm 96 verse 2. Sing to the Lord, bless His name, proclaim the good news of His salvation from day to day. Okay, sa Tagalog version. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Okay, opening prayer tayo. Mapangunahan tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa biyayang tinatanggap namin araw-araw at sa mga pagpapalang espiritual na ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ng mga banal na salita na nadideklara ng aking mga kapatid mula Lunes hanggang sa isang linggo. Kaya ngayon naman, Lord, sa umagang ito, binubuksan po namin ang aming puso upang ang banal na espiritu ay tulungan kami na makabibigay ng kapangyarihan sa mga salita na idideklara namin sa mga oras na ito. Manguna ka po sa amin at tinatanggap po namin ang lahat ng pagpapalang ito sapagkat ito'y nagmumula sa iyo at maging kaaya-aya sa iyong banal na pangalan at ang kaligtasan at tinataglay namin, Lord. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Salamat Panginoon sa isa na namang araw na inyong ibinigay. Isang napaka-pinagpalang araw na inyong ibinigay upang kami po ay muling mag-aral ng inyong mga banal na salita.
na siya pong pagkain ng aming puso at kaluluwa. Truly, Lord, kapag kasama namin, ikaw, nandyan ang iyong banal na salita, kompleto ang aming buhay. Gabay namin ikaw, ang iyong banal na salita sa araw na ito. At sa ating pong pag-aaral, itutuloy po natin yung sanctification. Kung mapapansin po ninyo, tinalakay natin ng mga nakaraang linggo ang tungkol doon sa concupiscence, tapos yung worldliness, the cure for worldliness, tinalakay din natin yung righteousness. Ngayon naman po ay talakayin natin yung sanctification is keeping ourselves pure. Sanctification is living a pure life. Makikita natin yan dito sa Psalm 119 from verses 9 up to 11 at Matthew 5:8. Basahin ko po itong awit 119, mga talata 9 hanggang 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sa Mateo 5:8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Well, take note of these following Bible verses. Unang-una yung Proverbs 12 verses 2 to 3. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Okay, dito naman sa Romans 2 verses 8 to 11. Roma 2, 8 hanggang 11. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at tayo sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ngunit kapurihan, karangalan, kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. So dito makita po natin mga kapatid, yung mga Bible verses na ito ay nagpapahayag sa atin. Nagalit ang Diyos sa kasamaan at tayo ay inaatasan na mamuhay ng may katwiran at may kalinisan. May isa pa tayo ditong Bible verse, 1 Peter 1:14, 16, and then verse 22. Yes, so unang Pedro 1:14 hanggang 16 at Verse 22. talata 22. Bilang masunuring mga anak, huwag umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung unay kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa verse 22, ngayon nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, tayo po ngayon ay napatawad na. See? Nalinis na tayo. See? Napatawad tayo sa ating kasalanan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung kanyang righteousness imputed to us, transferred to us, because we have no righteousness of our own. So it is the righteousness of our Lord Jesus Christ na meron tayo ngayon. Binasa po natin yung mga verses na ito upang makita natin na nasusulat na talagang ayaw ng Diyos saan? Sa kasalanan. Kaya tayo ngayon na nandirito na sa ganitong klase ng gawain, manatili tayo na mayroong kalinisan o kadalisayan ang ating buhay. Lalo na ngayon na tayo ay nasa sanctification process, magpatuloy tayo na i-preserve natin ang kapatawarang ating natanggap. So we should continue to live a pure kind of life o isang buhay na may kadalisayan. Kaya ang tanong nga paano tayo mamumuhay ng may purity or kalinisan?
Ang meaning ng purity is the quality or the state of being pure. Freedom from impurities, freedom from the guilt of sin. But before we go to purity, what makes a person defiled? Ano ang nagpaparumi sa tao at kailangan niya ngayon mamuhay ng may kadalisayan? See, what makes a person impure? Meaning ng defile means unclean, to make dirty or filthy, pollute, to desecrate, to damage, to destroy. So there are several common synonyms ng the word defile. It also means contaminate, pollute, and taint. So meaning to say, what should have been malinis or sacred, kapag ito ay dinumihan, see, ito po ay contaminated at naging polluted, so ang nangyari, it becomes desecrated. You know, sa lumang tipan, ang Diyos, idinidiin niya sa mga tao, palagi niyang sinasabi sa mga Israelita, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang malinis at banal na uri ng pamumuhay. Ipinapaalam niya sa kanya na mahalaga ang kabanalan at kanyang ipinaalam sa mga Israelita sa lumang tipan sapagkat ako ay banal. At ang kasaysayang ito ng mga tao doon sa lumang tipan sa pagpapahayag ng Diyos ng kahalagahan ng kabanalan ay upang ipaalam din sa atin in preparation for the New Testament teachings of holiness, sanctification, purity of life. Yun ay mga experiences ng mga tao noong araw upang ito ay makita natin, maging example natin, mapag-aralan natin ang kanilang buhay sa ngayong buhay natin. Sapagkat noong pa man at magpasa hanggang ngayon, ang puso ng Diyos, ang nais niya ay kadalisayan ng buhay. Kaya malalim niyang itinuturo ito sa kanya. Now, marami ang paraan kung saan a man defiles himself. Kaya, the greatest challenge din sa buhay ng isang mananampalataya ay yung battle ng kasalanan sa ating sarili. We all know at we all experience that there are times we do good, but there are times ay nakagagawa din tayo ng pagkakamali. Kaya ang katotohanan ito ay isang maliwanag na dapat nating bigyang pansin sa buhay natin. Na habang tayo ay lumalago sa ating buhay Kristiyano, lubos nating alamin ang tungkol sa kabanalan, ang tungkol sa sanctification, sapagkat ito ang laman ng puso ng Diyos. Kaya sa ating pag-aaral, ang keyword natin is overcome. We have to learn to overcome the temptation of sin. Kaya lang may tanong, how do I overcome sin? Kaya yung ating pag-aaral ngayong umaga ay upang tulungan tayo na maunawaan natin at ma-overcome natin itong ating sin nature at tayo ay mamuhay. Ika nga, walk in the Spirit of God. Yun ang nais at mabuting gawin natin sa buhay natin. Kaya kung tayo ay may tunay na godly sorrow, pagsisisi sa mga nagawa natin, ay tunay tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Kaya Romans 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay ka para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Kaya ng Psalm 119 verse 11, sabi Thy word have I hid in my heart that I may not sin against Thee. Purihin ng Diyos. Now, kailangan maunawaan natin, bago tayo tumungo doon sa purity, diba, tingnan muna natin, ano ba yung nature ng sin? Kasi marami ang nagtatabi ng mga tao, bakit ako kailangan mabuhay ng may kabanalan? Bakit ako kailangan maging mabait? Mabait naman ako wala naman akong ginagawang kasalanan Kaya huwag ako ang inyong yayayay sa ganyang klase ng gawain. Si ganito, si ganoon, magtuturo parang iba. Alam niyo, mabuti na maunawaan natin ang tungkol sa
kasalanan. Kasi ito yung struggle natin palagi sa buhay natin, bagamat nandirito na tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang kasalanan ay isang malaking issue sa buhay ng isang individual. Akala nila gano'n na lamang. Nakagawa ka ng mali ay. Kamalian lang naman yan eh. Maraming gumagawa niyan. Yeah, there are others who take sin lightly, you know. Kaya upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan, mahalagang malaman natin na ang Diyos ay napakalinaw ng kanyang mga salita tungkol sa mga kung ano ang itinuturing niyang kasalanan. I'll mention about 5, mga kapatid. Sa Proverbs 21:4, it is sin to have a proud heart. Kasalanan, magkaroon ng mga mapagmataas na puso. Pangalawa, it is sin to live a faithless life. Kasalanan ng mamuhay ng walang pananampalataya, Roma 14:23. Pangatlo, it is sin to do the opposite of what you know is right. Kasalanan ang gawin ang kabaliktaran ng alam mong tama. James o Santiago 4:17. It is sin to break God's law. Kasalanan ang paglabag sa batas ng Diyos. Unang 1:3-4. At ang panlima, mga kapatid, it is sin to allow any unrighteousness in your life. Kasalanan ang payagan, pahintulutan ang anumang kalikuan sa iyong buhay. Unang 1:5-17. Ngunit bakit nagkakasala ang mga tao? Okay, we have to understand why people sin. Okay. At because ito pong kasalanan na ito ay taglay natin at minana natin pa sa ating mga unang magulang. Si Kaya Adan at bilang si Eva. isang mananampalataya, sin will always be an issue in our life. Because tayo po, we did not lose our physical nature at the time of our spiritual birth. Nandiyan pa rin yung katawang lupang yan. Ang kailangan lamang ng Diyos ay baguhin ang ating espiritu, kaluluwa at katawang lupa upang makiayon sa espiritu ng Diyos at ang kaluluwa natin at ang katawang lupa ay makasunod sa kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya nga po yung sanctification is sanctification of the spirit, sanctification of the soul, and sanctification of the body. Sa Colossians 3:9-11. Kaya nga we have an old life and a new life. Magkasama pa rin yan, mga kapatid. Kaya nga ang pinakagitna natin, yung Diyos na huwag tayong babaling dito sa likong Pamamaraan ng buhay. maranang buhay. Lagi tayong doon sa kalooban ng Diyos o sapagkat nandito na tayo sa kaharian ng Diyos. Colossus 3:9-11, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Okay, you sin because your old nature draws you into sin. Kaya kailangan maging maingat po tayo, mga kapatid, sa buhay natin eh. Kasi parehong nandiyan sa katawan natin. You know, there are times when we have to really make a choice. At yung choices natin ang siyang magde-direct sa atin kung sino ang gusto nating sundin sa buhay natin. Kaya kinakailangan nga ang kaisipan natin ma-renew na kailangan ang banal na espiritu na lamang ang siyang mag-control ng ating buhay. You see? Kaya nga itong naalala ko lang yung salitang concupiscence, no? Ito po yung side effect. Side effect ng pagkakasala ng ating unang magulang. So, yung side effect na yon, pagdating dun sa worldliness, masyado ng garapal na ang kasalanan, no? Kaya napakalalim na. Malalim. Kaya mga kapatid, manalangin tayo na i-reveal ng Diyos ano pang areas ng buhay natin na kung saan tayo ay nagkakasala. There are still, because we are still growing, no? Nasa sanctification process tayo. Tanong natin, Lord, anong areas ng buhay ko ang mahina pa ako at kailangan ko pa
ng matinding tulong mo at ako po'y nananalangin, ano po ba yung mga dapat baguhin ko pa? Sabihin natin, tanong natin sa Diyos. Pagkat ang Diyos lamang ang makatutulong at makapagpapabago sa ating buhay. Tayo ay nagkakasala dahil there are three major areas of temptation. Yun yung sinasabi nating the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sa 1 John 2:16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The lust of the flesh, yung temptation to satisfy the desires of our body. Mga tukso upang masiyahan ang pagnanasa ng katawan. Yun namang lust of the eyes, ito yung temptation to become covetous. Ito yung tukso upang maging mapag-imbot. And the pride of life, the temptation to be lifted up in pride. Ang tuksong iangat sa pagmamataas. That's why we have to be careful dito sa tatlong temptation na ito. At sana maunawaan din natin kung bakit ganun ang damdamin ng Diyos sa kasalanan. Kailangan maunawaan natin how God views sin. At kung tayo ay nagkakasala, ano ang damdamin ng ating Panginoon? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak. Para sino man na tumanggap kay Lord Jesus, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At inaalaw ng Diyos yung mga kasalanan dahil kasi we make our own choices. But, sometimes we really have to face the consequences of our sins. We are not right all the time. Kaya nga growing process tayo mga kapatid. Hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon habang tayo ay nandirito sa bahagi ng ating buhay. Galatians 6, 7, 8. And then when we continue to sin, ang Diyos naman ay napakababait, napakamapagmahal sa kanyang mga anak, ay talaga namang i-chastise niya, i-correct niya tayo para tayo ay makapanatili sa isang buhay na may kabanalan, may kadalisayan, may kalinisan. Yung Hebrews 12 verses 5 up to 11. And so, considering these moves of our God, i-treasure po natin ang kabutihang loob ng ating Panginoon. At sikapin nating makaiwas tayo. Yes, there are times nagkakamali, nagkakasala, ngunit manalangin tayo at muling bumalik sa ating Panginoon upang mapanatili natin ang kalinisan ng ating buhay. Kaya may tanong yung bang kasalanan, gaano ba kagrabe ito sa iyong sarili? How intense is the war between your flesh and your spirit? Marami pong nag-i-struggle, mga kapatid. Ay marami po yan. Dahil kasi nga, we are in the growing period of our lives. So, ang tanong ngayon, how are we going to respond during these times of temptation sa ating buhay? So, first and foremost, we have to turn away from sin. Mag-repent tayo sa ating kasalanan at i-pursue natin ang holiness. At siyempre, pag nagkasala ka, accept mo yun na nagkasala ka and do not blame others for it, no? Oo. Kasi ikaw ang gumawa, huwag mong isisi sa kapwa mo. Ganon nangyari kay Eva nasisi tuloy. Ganun. Kaya nga Ay, kailangan si Adan, talaga. nasisi si... Kasi naman itong babaeng ibinigay mo sa akin sabing ganyan. So, we must have a genuine godly sorrow, mga kapatid. At kapag talaga tayo po ay nanumbalik sa ating Panginoon, ako, napakabuti, napakabait ng Diyos. Tayo naman ay kanyang patatawarin. And then, kapag tayo napatawad na, do not go back, huwag nang balikan. Keep on praying and keep on praying. Nabigyan tayo ng Diyos ng grasya na ayoko na talaga sa kasalanan. Pwede naman mag-pray lang tayo. Kaya lang kuminsan talagang nagkakamali along the way Pero pwede. Kasi itong mga nakaraang buwan, pinagpatuloy natin yung Life in the Spirit seminar, no? Napakahalaga pala talaga living the Spirit. Hindi natin magagawa ito on our own.
itong kaluluwang ito, itong emotion, yung heart, will natin, talagang nagpupursige yan na makagawa ng buti at the same time makagawa ng masama. Kaya kontrolado dapat tayo ng banal na Espiritu. Living the Spirit will transform our life. Oh, And, Lord, oo. ayoko na talaga sa kasalanan. Sabi mo, ayoko na talaga. Kaya sabi yung Proverbs 8:13, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. So we have to really understand about kasalanan, mga kapatid. Tandaan natin, God has equipped us. God has blessed us with the tools to overcome sin. At binigyan naman na tayo ng mga spiritual blessings na ating Panginoon upang tayo po ay mapagtagumpayan natin ang kasalanan. You know, when God gives a command, ito nga napansin ko doable naman ang mga commands ng Panginoon Hindi naman niya ibibigay sa atin yan at hindi niya iuutos kung hindi naman natin kayang gawin. Pansinin ninyo, wala naman nasulat sa Biblia na para patawarin ka, kailangan magdala ka muna ng krus, diba? Carrying of the cross, kailangan pahirapan ka, saktan ka, ipako ka sa krus. Kasi wala namang makakagawa nun, kundi ang ating Panginoong Hesukristo Kaya, walang itinuto sa atin na gano'n para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Pagkos napakadali, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo, kilalanin mo, igalang ang kamatayan ni Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. O, di ba madali lang yon? Doable yon, mga kapatid. Kaya lang kumisan, ay ang hirap naman kaya ayoko sumali sa mga grupo-grupo niyong ganyan Marami kayong pinagbabawal, ayoko na, sabing ganyan. Hindi ako sasama. Isa ka na lang kapag malapit na ako mamatay, saka na lang ako sasama sa ganyang mga klase ng gawain. Alam niyo, sabi nga ng Biblia, habang bata pa, kailangan turuan na natin sa salita ng Diyos. At ang unang-una, the Word of God, yan po ay magdadala sa atin upang maging matagumpay tayo sa kasalanan. Ginawa na yan ng Panginoon para sa ating lahat. Mga kapatid, nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo and even our Lord Jesus Christ Himself, nung na-tempt siya, di ba, ano ang kanyang isinagot? Word of God. And then nandiyan yung banal na Espiritu upang tulungan din tayo. Mahakbangan natin ang mga temptations sa buhay natin. You know, my dear people of God, now that we have been justified, we are now made clean by the blood of our Lord Jesus Christ. Let us keep our lives pure. Study and read again Ephesians 2 verses 1 up to 10. Dito ay nasa saad, mga kapatid, na nung una pa, tayo ay patay. Buhay natin ay patay dahil sa pagsuway sa kasalanan. Tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman at sumusunod tayo sa hilig ng laman at pag-iisip. Ngunit, napakasagana ng pag-ibig ng ating Panginoon, napakadakila ng pag-ibig niya, kaya binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya kung ano ngayon tayo, mga kapatid, ay dahil yan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At tayo po ay nilikha para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man. Isang dakilang pagpapahayag po ng kanyang pag-ibig, ang ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang ginawang pagtubo sa ating mga kasalanan. Kaya i-treasure natin, respetuhin natin ang kagandahang loob na yan ng ating Diyos. Now, bakit mahalaga that we stay pure? Why is it important to stay pure, mga kapatid? Sinasabi sa Mateo 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang kadalisayan ng puso, ay mga kapatid, ay nagbibigay daan sa atin na makita ang presensya at gawain ng ating Panginoon. At sapagkat ang makasalanang buhay, hindi tayo makakapag-fellowship sa ating Panginoon. Kaya nga tama-tama yung ating topic for the Sunday, Koinonia. Marami tayong malalaman dito tungkol sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Na-mention nga ni Pastor Alex na mga karakteristik ng isang pagtitipon. Sabi niya is empathy, truth,
and relationship, yun ang naalala ko. Pero mas marami pa tayong malalaman this coming Sunday, mga kapatid. So ang plano ng Diyos ay for us to become, hindi naman perfect, mahirap maging perfectly pure, no? Pero nandun din ang kadalisayan na matatanong mo natin. Malinis na buhay. Malinis na buhay. Kaya Righteous nga, life. Oo. Kaya nga dapat natin maunawaan na ang buhay na ito ay spiritual at mayroon pa tayong kalalagyan na buhay na walang hanggan. Kaya itanim natin sa kaisipan natin ng isang paglilingkod sa Diyos ay isang matibay na halimbawa na mayroon tayong inaasahang buhay na walang hanggan, na kalakip ng pagkamatay at pagkabuhay muna muli ng ating Panginoon. Kaya nga purity according to biblical language is to be morally clean, without blemish. Kaya essential ito sa ating buhay. May mga sacrifices tayong nagagawin. Subalit ang mga sacrifices na ito ay magiging pagpapala sa atin. May mga paghihirap, mayroong mga alalahanin, pero pinagtitibay ito ng mga salita ng Diyos. Wala naman tayong magagawa kundi asahan lamang ang mga banal na salita ng Diyos at ang tulong niya ay laging nandiyan. Kaya i-strive natin, ma-maintain na natin ang kalinisan nito, dala ng buhay ng ating Panginoon, kamatayan at muling pagkabuhay, mga kapatid. So why is it important to stay pure? Bakit idinidiin ng Diyos? Be holy because I am holy. You know why? He wants us to be pure so that He can bless us with eternal life. Yun. Ay, sino nga ba naman ang makapapasok sa kaharian ng ating Panginoon, di ba? Matthew 7:21, only those who do what my Father wants them to do. At you remember sa Old Testament, kapag nagbibigay sila ng hain o ng kanilang sacrifice, kailangan na walang stain, walang tawag ito, mga bahid. Ang animal na kanilang Walang sakit. walang sakit. Perfect, maayos. Kasi inihahain nila sa Diyos Ama na pure, na malinis, na dalisay. So, present ourselves also. Magsumikap tayo na maihandog natin ang ating sarili ng may kadalisayan. After all, ang Diyos natin ay pure at walang pagkukulang, walang kasalanan. He is so perfectly pure. Kaya yung purity is physical, mental, and spiritual. Nakapaloob dito ang ating buong pagkatao. And again, maraming nakatingin sa atin mga kapatid, Hebrews 12. Ang daming mga nakatingin kasi, yan, Kristiyano yan, anong klaseng buhay ba meron yan? Diba? Ba't ganyan? Bakit ganito? Dami nakatingin, no? Binabasa po tayo, mga kapatid. At yung buhay natin ay nagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito ay nagpapahayag ngayon sa atin kung talaga nga bang mayroong Diyos. Sapagkat nagkaroon tayo ng isang uri ng buhay na may kalinisan at may katotohanan. Purity also involves truthfulness, mga kapatid. Ay marami tayong mahihikayat ng mga tao na manumbalik sa ating Panginoon. Kaya yung 1 Peter 2:11-12, kaya sabi ni San Pablo, Mga minamahal. San Pedro. Unang Pedro. Unang Pedro. 2:11 hanggang 12. No? Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Oo nga, yung kasalanan, it makes us struggle in our daily living . So, tayo po'y pinapayuhan, mga kapatid, stay alert. Stay alert. 1 Peter 5:8-9, maging handa kayo, magbantay. Yung dyablo, yung kaaway ninyo, parang liyong umuungol at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. You see? Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya
sa Diyos. Okay? Marami po ang nakakaranas nito. Let's keep on praying, mga kapatid. Nandiyan naman po ang banal na Espiritu na handang tumulong para sa ating lahat. So, unang-una, mahalaga ang tayo ay magkaroon ng isang malinis na pamumuhay because blessed are the pure in heart, for they shall see God. Now, secondly, Secondly is purity, is honoring God with our bodies, thoughts, and intention. Kaya nga, honoring God's commandments, mga kapatid, God calls us to live a life of purity, respecting His commandments and preserving ourselves for the spouse He has prepared for us. you see. Sa Okay. 1 Corinthians 6:18 to 20 natin makikita yan, mga kapatid. And of course, maintaining, important din ang, it creates a strong foundation. Yes. Ito po ay nagpo-form ng isang solid foundation for a lasting relationship. Relationship. So it cultivates yung pagtitiwala, respeto, and of course, malalim na emotional connections. Connections. 1 Corinthians 13, 4 to 7. My dear people of God, we know, all of us knows this. You know, kapag ang isang tao nabubuhay ng may kalinisan, madali siyang mapagkatiwalaan. Right? Diba? Napakagandang kasama ang isang taong nandoon ang malinis na hangarin sa kanyang buhay. Sa kanyang pakikitungo, sa kanyang kapwa, malinis. Walang halong pagkukunwari at walang pagsisinungaling. Kaya ang isang buhay na may kadalisayan, it builds a strong and lasting relationship. That's why we have to guard our emotions. Maintain an emotional purity because it protects us. Hindi ka masasaktan. Ang puso mo ay hindi masasaktan. Kasi nakakasakit sa puso kapag kayong pinagkakatiwalaan mo, hindi naman pure sa kanyang mga intentions, sa inyong friendships, hindi naman pure, hindi ba? Ang sakit sa damdamin. Kaya kapag tayo nabuhay ng isang malinis na buhay, nako, magtitiwala ang maraming tao sa ating lahat. Kaya ingatan natin yung ating puso. Nakalagay yan sa Proverbs 4:23, guard your heart because for everything you do flows from it. Kaapat. Ang ikaapat, mga kapatid, your purity is a light to others. Ilaw pala ito. Ilaw. Ang kalinisan, mga Oo kapatid, nga. no? Kaya nga, ang isang tao, no, physically, pag nakita mo marumi, lalayuan mo, no? Pag ang isang tao ay malinis ang kaisipan, makikita mo na nag-exude sa kanyang personality. Yes. Yung kalinisan na yon, no? Yes. Makikita mo ang aura ng kanyang, sa mata mo lang, makikita mo na. And of course, mabibighani ka na ang kadalisayan ng puso nito ay nanggagaling lamang sa Diyos. Kaya nga, sinasabihan tayo sa Matthew 5:14 to 16 na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Na sinasabi ng Panginoon na paliwanagin ninyo ang ilaw nito sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihin ang inyong Ama na nasa langit. Kaya nga Mga naalala kapatid. ko, yung transfiguration, di ba nakasulat doon, nagniningning si Heso Kristo. Sobra ang liwanag niya. Kapag ang isang ilaw, binuksan mo, at di ba nagbibigay ng liwanag sa isang kadiliman. Pero ang Diyos, si Heso Kristo, during the time of transfiguration, ibang klase yung liwanag na nagmumula sa Kanya. I want you to vision this right now. Nakita mo ngayon may isang tao dyan. At nagniningning ang kanyang buong pagkatao. Magugulat ka, di ba? Kaya nga nagulat yung kanyang mga kasamang disipulo nagniningning siya. Saan nanggaling yung kaningningan na nagmumula kay Jesus Christ? You know where? The purity of His heart. The purity of His person. Banal na banal na banal ang ating Panginoon. At nag-i-exude yun sa kanyang buong pagkatao. So, ganun din tayo mga kapatid. Kung tayo ay may kadalisayan sa buhay natin, pag sumikapan natin na makapamuhay tayo ng maayos at malinis, alam nyo, hayag na hayag yan. Makikita mo sa countenance, sa aura ng isang tao, ang kadalisayan ng uri ng kanyang
pamumuhay. Kaya ito yung sinasabing, purity is a light to others. Okay, kalima. Purity, pang-ikalima mga kapatid, purity is power and Yes. freedom. May kalayaan ka, no? Makikita mo pag ang iyong puso ay tapat, malinis, Malakas ang loob malakas mo ang loob mo. Maski pagbintang ako, hindi, malinis ang puso ko. Wala akong ginagawang masama. Walang karapatan na Yes, pagbintangan purity ka brings kasi you alam mo freedom and na power. oo. Kaya Walang diba? hindi ka maepekto yan ito. Laging moving forward ka. Moving forward, Oo, growing yan ang, ka. oo. Napakaganda, At di ba ang mga kapatid? progress mo ay patuloy at patuloy. Sapagkat yan ang nais ng Diyos. Para Purity sa and ating- power ay konektado yan. Konektado. Konektado sa ating buhay. Oo, yun na nga. Oo, mga kapatid. Palaging konektado yan. Kaya nga kumisan, yung mga ibang tao, makikita mo, kaganda. Pagka tinignan mo sila, ay kaganda naman ng taong to. Napakaaliwalas ng muka. Parang wala ka, parang sabihin sa mga tao, parang wala kang problema sa buhay. Diba? Totoo naman, alam mo kapatid, kapag nabubuhay ka ng may righteousness, may kadalisayan, ay, ikaw mismo, matutuwa ka sa sarili mo eh. Meron kang inner joy sa buhay. Mararamdaman mo yon kapatid. Sapagkat yan ang nagagawa ng kadalisayan ng buhay sa buhay natin, mga kapatid. Meron tayong inner joy. You see? Kaya yung purity, you know what happens? Purity produces beauty inside out. Of course. Kung sa loob, malinis ka, hayag na hayag yan sa labas. Kaya panatilihin natin yung ating sarili. See? Na maging maayos ang ating kaisipan, ang ating mga words, yung ating mga choices, yung ating attitudes, yung ating relationships. Naku, lahat yan apektado, mga kapatid. That's why, kapag kaganitong uri ng buhay natin, alam nyo, ano yan, nakahalata yan, nakikita yan ng maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga malapit sa ating buhay. That's why, you know, yung beauty inside, it brings it brings beauty outside. Nahahayag. Even the way you dress, even the way you talk, the way you carry yourselves, alam nyo, nakikita po yan, kagandahan yan sa buhay natin. Kaya kapag nalinis mo na yung loob, madali mo nang linisin ang labas. Kaya magsumikap tayo. Well, it's not really that easy, mga kapatid. Pero possible po yan, doable po yan. Sapagkat nandyan ang banal na Espiritu upang tulungan tayo. Kaya ang pagbabago na ating isip, ang pagbabago na ating buhay, pagbabago na ating ginagawa araw-araw, ang lahat ng yan ay gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng banal na Espiritu. Alam nyo, ikapito, yung purity, you know, it promotes caution. Nagbibigay ho ito ng discernment sa atin na mag-ingat tayo. Kasi kapag ang puso mo, ang isip mo, ang laging nais mo ay tama ang ginagawa mo, at ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos, at magiging malinis ang aking buhay pagka ginampanan ko ito, mga kapatid, magiging maingat ka eh. The Holy Spirit will guide you sa uri ng mga choices mo, sa uri ng mga decisions making mo. Kaya kapag pinurso natin ang purity of the heart, ang purity ng ating buhay, ng righteousness sa buhay natin, yung sanctification sa buhay natin, it gives us freedom and protection. At alam naman natin, nandiyan palagi ang kaaway, mapagtatagumpayan po natin lahat yan. But Sige, sir. how do we keep our lives pure? Paano natin mapapanatili ang buhay na may Bago ko ipagpatuloy, hindi nyo ba nakita mga kapatid na itong Salmo 119, verses 9 to 11, ang audience dito kabataan? I-assume natin na ang audience ngayon ay kabataan. So as you grow, makikita mo na ang kadalisayan ay isang buhay na pagpapala. So pag narinig mo yung mga banal na salita, so yung kabataan na ito, nag-grow ka sa edad, nag-grow ka physically, spirituoso, pagdating ng panahon na tinawag ka ng Diyos upang isagawa ang kanyang mission sa iyo, handang-handa ka. Kaya ito ay napaka-importanting pagtuturo sa kabataan
upang ang ang mission na kinakailangan ng Diyos para ma-evangelize ang lahat ay maging tama para sa lahat, sapagkat narito ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang pagtuturo tungkol sa kadalisayan ng puso at pag-iisip. Ang sinasabi ng Salmo 119, how does a young man keep himself pure? Kasi po, ang sinasabi sa atin dito, bata pa lang, turuan na natin ng salita ng Diyos. Turuan na natin ng tungkol sa mahusay at malinis na uri ng buhay. Di ba may kasabihan nga tayo, paano kasabihan? Mahirap ituwid ang baluktot kapag ka matanda na. Kaya ang bata hinuhubog, di ba? Habang bata pa, tinuturuan na natin. Kaya napakapalad ng mga kabataan na sa kanilang murang edad ay naririto na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para sa kanilang paglaki ay maging maayos ang kanilang buhay. Kaligayahan ng bawat isang magulang na makita ang kanilang mga anak na lumaking maayos at lalo't higit mayroong relasyon at mayroong takot sa ating Panginoon. Kaya tayo na ngayon ng mga magulang, mga kapatid, panatilihin natin na magkaroon tayo ng isang malinis na uri ng buhay. Sapagkat God desires our sanctification and purity is all about our Lord Jesus Christ. Kailangan magkaroon tayo ng isang one mind, a single substance of mind, na ang ilalagay natin sa isip natin is mamuhay ako ng malinis. Ibibigyan ko ng kaluguran natin, Panginoon. I will present my body, myself, my soul, my spirit, as something na ikalulugod ng ating Panginoon. At kaya patuloy na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga command sa atin. At yun naman yung ginagawa natin. Pinalagay natin, pinag-aaral ang kanyang mga banal na salita para magamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Purity is to be blameless and cleansed, found innocent in God's sight. Kaya iyan ang gusto ng Panginoon para sa ating lahat. At sino mang tao na umaasa sa ating Panginoon at siya nagpipray, nagsusumikap na masunod ang ating Panginoon, magaganap yan sa kanyang buhay sapagkat nandyan ang banal na Espiritu para tumulong sa kanya. Kaya yung Psalm 119, yung 9-16, ang timpo nito is actually sanctification. Unang-una sinasabi sa atin na ang calling for sanctification, ang calling for purity of the heart is individual. Hindi natin pwede sabihin na, ay, hindi na ako sasama sa inyo. Kasi totoo to ha. May mga nagsabi, mayroon akong uncle na pare, mayroon akong auntie, mayroon akong kamag-anak na madre. Bakit kailangan pa ako sumali sa inyo? May mga kamag-anak naman na ako na nandiyan dyan sa mga religious, mga works. Naku po, salvation is to each his own, mga kapatid ha. Hindi po yung kung may kamag-anak tayo na nandito sa ganitong ministry, ay tayo ay ligtas na. Individual po ang pagtawag ng ating Panginoon. And before we tell others to live righteous life, gawin muna natin sa ating sarili ha mga kapatid para madali natin silang mahikayat na may katotohanan na may buhay sa kabilang buhay. And we need to prepare ngayon pa lamang. And secondly, yung salmista, ini-exhort niya ang pursuing purity, sabi nga niya, habang bata pa, sabi niya ganyan. Huwag yung kailang matanda na. Well, anyway, lalong-lalo na ngayon mga kapatid, kita naman natin kung ano ang kalalagayan ng buong mundo at ang mga target ngayon, yung mga kabataan. Kung ano-ano ang mga pamamaraan ng kaaway para sila ay silain. At napakarami ng mga nangyayari sa kapaligiran natin para ma-defile ang mga kabataan. Kaya payo natin sa mga kabataan, kailan ka palalapit sa Diyos? Kaya to the young, we advise you, now is the right time to come to God. Ngayon na ang tamang panahon. Huwag magpabukas pa because we do not know what is going to happen. Well, after this time, we really do not know, hindi ba kapatid? Mabuti na tayo ay maging handa. Ikatlo.
Ang ikatlo, mga kapatid, of course, we cannot make ourselves pure, no? We must realize that we cannot create our own sanctification. Ang banal na Espiritu, ang tulong ng Diyos, ang siyang makapagbabago sa atin upang maging dalisay ang ating puso. Kaya kailangan natin ng panalangin, pagtuon sa mga salita ng Diyos, at of course, available ang kanyang grasya. We use it responsibly upang ang banal na Espiritu ay katuwang natin na maging pure tayo. Kaya nga sa Roma 7:18-20, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So, ano ba yung mga pamamaraan na dapat nating gawin, mabuti nating gawin, para to po ay para tayo makapamuhay ng may kadalisayan. Unang-una, alam niyo po, obedience. Ay naku, noong pa man sa Genesis ay ito na ngayon ang pinag-uusapan, obedience. At hanggang ngayon, mga kapatid, ang disobedience ni Adan at ni Eva, siya pa rin natin pong tinatalakay. Kaya napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya yung Psalm 119:30-32, I have chosen to be obedient. I have paid attention to your judgment. I have followed your instructions. Pagsunod, kapatid. Kasi ang plano ng Diyos ay para sa ating lahat, ikabubuti natin, mga kapatid. Well, yung kaaway, John 10:10, ang nais niya i-destroy tayo, pero ang Panginoon, ang gusto niya, tayo po ay mapaayos. After all, siya ang lumikha sa atin eh. Di ba, nung ginawa pa nga niya yung creation, nandiyan na nga ang lahat eh. Ni-ready na nga niya ang lahat. Alam niyo, sobra ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Grabe. Sobra talagang grabe. Hindi mo kayang sukati. Napakalawak. Ang lahat ng nilikha ay para sa tao. Nandyan ang lahat ng nasa creation para sa tao. Nagbigay ng dunong ang Diyos, gumawa ang mga tao ng silya, ng lamesa, ng refrigerator, ng lahat ng bahay, ng bagay, ng mga kotse, ng mga daan, right? Lahat yan para sa tao. Nagturo ang Diyos sa maraming tao, gawa ka ng damit, gawa ka ng pantalon, gawa ka ng clip, gawa ka ng salamin. Everything ay para gamitin ng tao. Do you realize that, my dear people of God? Lahat ng nasa atin, maski yung electric pa na yan, umiikot para tayo palamigin. Kinreate yan at tinuro ng Diyos sa tao, gawa ka ng electric pan. This is how you gonna do it. Kasi naiinitan ang mga tao. Oh my God, it's so good. Tapos, meron pang ngayon, air condition, everything. Malabo mata mo, nagturo ang Diyos ng wisdom, gawa ka ng salamin dahil maraming malabo ang mata. Lahat, kapatid, do you realize that? Ang bait ng Diyos, di ba? Di ba? Ang daming ang isda sa dagat. Ang mga puno, hindi maubos ang kanilang bunga. Mula sa isang buto, tutubo ng gano'n, tapos magkakaroon maraming bunga. Dumadami din naman ang tao. Hindi naman din maubos itong mga bunga sa mga puno. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Grabe talaga. All we have to do is honor God and respect God. And how do we do it? Sumunod tayo at pamuhay tayo ayon sa kanyang panuntunan para sa ating lahat. At higit pa, alam niyo kung ang plano ng Diyos? Hindi lang kayo dyan para sa lupa, dito kayo sa akin. Gusto ko kayong lahat kasama ko dito sa langit. We have a home in heaven. Meron tahanan para sa lahat ng mga minamahal ng Diyos at nagmamahal para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, obedience is an act of surrender. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ni si Lord Jesus Christ nga, di ba, nung naghihirap siya, not my will, but thy will be done. So, ganun din tayo, mga kapatid, no? Not my will, but thy will be done. Yung ikalawa, God's word is a means to keep our lives pure.
itong binasa natin sa Salmo 119. It's all about God's Word. And this particular section of the psalm is all about God's Word na tinuturuan tayo habang bata pa tayo, mga kapatid. Habang bata pa sila. Maraming kabataan ngayon. That's why we really have to work very hard, kapatid, in preaching the gospel. Kakaawa po ang mga kabataan. Di ba nakita natin? Andyan yung mga involved sa iba't ibang mga masamang gawain, lalo na sa drugs. Yan drugs na yan, napakatagal ng problema, hanggang ngayon problema pa rin. Pag-pray natin po ang lahat, lalo na po ang mga kabataan. Okay. Merong isang essay, nakita ko, share ko sa inyo. Meron akong nabasang essay tungkol sa Biblia. Ang Biblia ay naglalaman ng pag-iisip ng Diyos, ang kalagayan ng tao, ang daan ng kaligtasan, ang tadhana ng mga makasalanan, at ang kagalakan ng mga mananampalataya. Ang mga nasusulat sa Biblia ay banal, ang mga tuntunin nito ay hindi nababago, ang mga kwento nito ay totoo, at ang mga desisyon nito ay hindi natitinag. Basahin ito upang maging matalino. Paniwalaan ito upang maligtas. Isagawa ito upang maging banal. Naglalaman ito ng liwanag na magtuturo sa iyo, pagkain na magpapalakas sa iyo, at aliw na magpapasigla sa iyo. Ito ang mapa ng manlalakbay, ang tauhan ng pilgrim, ang kumpas ng piloto, ang espada ng sundalo, at ang gabay ng Kristiyano. Dito na ibalik ang paraiso, nabuksan ang langit, at natuklasan ang mga pintuan ng impyerno. At ang sentro ng Biblia ay si Kristo. Ang Biblia ay pinasulat ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pinakalayunin nito. Dapat itong ilagay natin sa ating isip. Pamahalaan nito ang ating puso. Gabayan ang ating mga paa sa landas ng buhay. Basahin natin ito araw-araw, dahan-dahan, madalas na may kasamang panalangin. Ito ay bukal ng kayamanan, magpakailanman. At ang mga pahina ng Biblia ay nakalagay ang pinakamahalagang misyon. At ginagantimpalaan ito at pinararangalan ang mga gawain ng mga mananampalataya. Ngunit hinahatulan ang mga taong nagmamak o nangungutya sa banal na salita ng ating Panginoon. Kaya ang aklat ng buhay ay mahalaga sa atin, gabay at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. At sa pamamagitan nito, tayo po ay nagkakaroon ng isang maayos na uri ng buhay. Nagkakaroon tayo ng isang buhay na kung saan ang ating sanctification process ay nagaganap. Kaya unang-una ang gagawin natin sa mga banal na salita ng Diyos, Kailangan natin ma-memorize, mga kapatid, no? At kapag dumating ang tukso, ang hamon ng mundo, makapagdidepensa tayo sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang makalayo tayo sa kasalanan at mahihagag natin na may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay. And of course, learn the Word. learn the Word. Ano bang sinasabi nito? Kaya nga sa verse 12, Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Hindi lang natin dapat na-memorize ito. Ang importante, maunawaan na nito at habang nag-aaral tayo, unawaan natin ang tamang sinasabi nito, nagbibigay ito ng ilaw sa ating pamumuhay at ang ating belief ay makakaroon ng epekto sapagkat ito'y pumapasok sa ating puso, nagmamanifest sa ating kaluluwa at ang tulong ng Banal na Espiritu ang siyang nagpapaunawa sa atin upang lalo nating maintindihan ang kahalagahan nito sa ating buhay. And of course, we have to declare and pronounce the Word of God. Iyan ay dapat na isa nating halimbawa. Kaya pagdating sa nabasa ko nga, no, yung koinonia, isang characteristic is to communicate the Word of God. Communicating, mga kapatid. Napaka-importante yan. Kapag tayo nagtitipon-tipon, dapat ang salita ng Diyos ang naipapahayag natin, ang hindi sarili nating opinion, mga kapatid. And of course, we prioritize the Word of God. Kaya nga, napaka-importante nito, habang tayo nagkakatipon-tipon,
May mga pagkausap na personal, pero at the end of the day, doon pa rin tayo sa word ng Lord ang mag-end kapag tayo nag-uusap, nakikipag-fellowship sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And of course, meditate the Word of God. Isa-isip natin, ilagay natin sa kaisipan na ano ba itong salitang ito? Paano ko maipamumuhay ito? Paano ko maipagtatanggol ito kapag mayroon itong mga deterrent, may mga gustong ibaliwala itong mga salitang ito. And of course, it involves praying. Napaka-importante habang na meditate natin, ipine-personalize nito ang ating buhay, mga kapatid. And of course, delight in the Word of God. Of course. Delight in the Word of God. Kaya nga, napaka-importante na maunawaan natin, magkaroon tayo ng isang buhay na maligaya kapag tayo nagdideklara ng salita ng Panginoon. So remember, my dear people of God, ang naisang Panginoon, tayo po ay makapamuhay ng malinis, maayos, may kabanalan. So lalong-lalo na ngayon na tayo nasa sanctification process. The purpose of God, the will of God, para po matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kita-kits tayo sa heaven, ha? So thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday, si Sister Angel Pugay, Brother RJ Malabanan, Sister Sofia Garcia, Sister Lorena Igno, Brother Emmanuel Gelido, and Brother Arthur Ortiz. Sa inyong lahat, happy birthday. Maligayang araw sa inyong lahat. May mga announcement tayo, mga kapatid, para sa ating Family Affair, Grand Fellowship, Foundation Day, and Album Launching. Dito po yan sa SM South Mall Event Center, October 26, 2024, starting at 2 p.m. until 6 p.m. Ang outfit po natin ay smart casual. Kaya kindly coordinate with the workers assigned to your areas. Deadline po of reservation ay ngayon po, October 11, 2024. Para naman po sa mga nagbayad ng GCash, pakilagay po ang buong pangalan kasi baka po ito mapunta sa ibang tao. Example po, nilagay po nila Jam Mercado kasi madami daw po kasing Sister Jam. Kaya also kindly itemize the names. Huwag po ninyong sabihin lamang Jam. Jam 1, Jam 2, Jam 3. So, napaka-importante po nito para mailagay ang tamang mailagay sa inyong pangalan ang ibinayad nyo para dito sa ating October 26 Family Affair Grand Fellowship. Magkita-kita po tayo sa October 26. And repeat new song of the week, Awit 104, composed by Sister Peli Alyaray. God bless everyone. I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing,
I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Second Timothy 2:2